Ang puso ko ay magagalak, gusto rin ako ay marinig ng mga awiting pamasko. Ang mga ito sa akin ay nagbibigay ng kakaibang galak at kapayapaan na hindi ko may paliwanag. Pero, alam niyo bang hindi ganito ang aking pakiramdam noon? May mga panahon noon na parang kininisan ko ang lahat patungkol sa Pasko. Para sa akin, ang Pasko ay puro gastos at panahon ng pagtubos sa pinagpawisan kita. Ako ay kulang sa katotohanan at kabuluhan ng Pasko. Kahit anong paraan gawin, ay hindi ako mapilit na mapaniwala na ang isang Diyos ay nagkatawang tao at naging tao. Imposible. Kaya, paano ako magsasaya sa pagsilang ng isang tagapagligtas na hindi ko naman pinapaniwalaan? Sa loob ng napakaraming taon, ako ay naghahanap ng kasagutan. Ang hindi ko alam, nasa harapan ko rin pala. Mga anak, bilisan ninyo, aalis na tayo. Kailangan maging maaga tayo sa church. Mami, hindi ko po nakita yung sapatos ko. Nakita niyo po ba? Mag-ihanap ko na lang dyan, Abby. O Gino, kamusta ka na dyan? Handa na po ako. Kaso, nag-aalala po ako sa Coronong Pagmaismen eh. Baka mahulog na naman po. Dahil po nung nakalaktaon, naalala niyo pa po ba yun? Ah, naalala ko pa yun, kuya. Di ba gusto yung room mo nun? Tapos, nung lumungod ka, tsaka yung upo ka, natakpan ng banda na yung buong mukha mo. Pati nga si Jose at Maria, nagtawanan sa ginawa mo eh. Hindi po yun nakakatawa. Grabe, yung hiya ko na. Pakiramdam ko, gusto kong bumabang papahal sa stage. Ang dahil, Gino, hindi na maulit yun. Sana nga po, ma'am. Dad? Oh, anak. Ready na po ba kayo? O naman, anak. Handa na ako. Dad, alam niyo po, masaya-masaya po ako ngayon. Dahil sasama na po kayo sa akin. Siyempre, di ka nga palakas yung palakas ninyo. Taon-taon, hinabang yan. Sana, Daddy, lagi namin kayong kasama sa church, no? Hindi lang isa o dalawang beses sa isang taon. Darating tayo dyan, anak. Kayo mag-alala, Abby, alam niyo naman na pag-ibig yung daddy niyo. Mas marami ka na kasama natin siya sa church. Kami na kayo. Pagkintay kayo sa labas. Ito. Sila ko yan. Cherry, huwag ka sanang magalit, ha? Pero, alam mo, hindi mo na kailangan magdahilan para sa akin.
Sensya ka na, Alice. Hindi ko na kasi alam kung isasagot ko sa mga bata. Ilang beses na kaya nila tinatanong kung ilan ka namin laging makakasama sa church. Alam mo, Cherry, ang oras niya. Baka muli tayo. Tara na. Ano, Alex? Cherry, alam kong mahirap sigutin yung tanong ng mga bata. Kontento na ako sa ganito. Iba na talaga yung pananaw mo kaya sa akin eh. Makinig ka, meron akong magandang asawa, dalawang mabuting mga anak, bahay na maayos. Tignan mo, aling aircon natin. Saan ka na? Alam mo, maayos at magandang buhay ko. Oo pala, susunod, malapit akong makuha sa trabaho. Kaya, sa ngayon, Cherry, masabi ko lang, hindi ko muna kailangan ang Diyos. Tara na. Oh, mga anak, kagaling ninyo ah. Talagang pinaghandaan ninyo yung play ninyo kanina. Salamat po, Daddy. Masaya po talaga tuwing Pasko. Gustong-gusto ko nga po yung mga pawiting pamasko at saka kwento ng Pasko. Ganun ba? Kung nga mga ano, balik-balik nyo kanina. Alam mo ba, Abby, napakagaling mong tumula. At si Gino, yung pagganap mo kanina bilang isang warsman, yun ata pinakamadali na pagganap na nakita ko. Talaga, Mami? Naku, baka naman po sinasabi nila yan dahil Mami ko kayo eh. Hindi ata po yun. Hindi, Mami. Dapat kay Kuya, magaling umacting kasi wala naman sa itsura na yung maging wise man. Mami, oh. Iba sa mga sorry ka na ako, Gino. Sorry na, Gino. Nagbibiro lang naman ako eh. Ito gabi ko. Hindi ko kaya niya. Pero, Abby, naitanong mo na ba sa sarili mo kung naisip na Maria Jose nung pinanganak si Jesus? Ano ibig mo sabihin? Wala lang, naisip ko lang.
Siyempre, masaya sila sa pagkakaroon ng isang bagong sanggol. Ngunit, alam din kaya nila na ang bagong sanggol na nasa kanilang harapan ay mamatay at papako para sa mga kasalanan ng sanlibutan? Gandang tanong yan, Gino. Alam kaya rin ang Jose at Maria na si Jesus ang magiging tagapagligtas. Sa tingin ko po, Mami, alam nila. Di ba nga po nakasaad sa Bible? Ang anghel, nabili na si Jose na Jesus ang pangalan sa sanggol dahil siya magliligtas ng kanyang bayan mula sa kasalanan. Tama ang sagot mo, Gino. Oo nga, no? Pwede ko naisip yun. Pero, ano nga kaya yung iniisip nila ng gabi na? Ano nga kaya? Mami, sa tingin mo talaga ba masiyan si Daddy sa cake? Oo naman, anak. Mutuwa ko lang natin yung mga kapatid na ako nagpagiging kanina. Mami, nagustuhan din niya kayo yung ginawa namin kanina. Tinakitlan ba niyang mabuti yung sinabi ni Pastor Domingo, Mami? Hindi na siguro siya gumawa ng desisyon na nag-education kaya hindi mo sabihin na namin. Mami, kailan kaya si Daddy? Ay, grabe. Ang dami na talaga pag Disyembre. Buto na lang, meron tayong mamahaling leader. Dad, Oh, thank you po sa pagsama sa Christmas program namin kanina. wala yan, anak. Siyempre, ano po kayo eh. Ako'y
Masaya na ito kayo na meron kayong parang talento sa pag-acting. Dad, ano kung sa palagay ng mga sinabi ko sa Joey? Pastor ninyo, feeling ko ay mabuti siyang tao at lahat ng kanyang sinasabi kanyang pinatay. Iniwala po ba kayo sa kanya? Anak, baka pagod na kayo eh. Mabuti pa umagatang sa kwarto at umaga kayo matulog at magpahinga. Hello, Dad. Bukas na lang tayo magkwentuhan naman. Sige po. Ngayon po. Sige. Cherry, magpapahinga rin ako pagod na rin ako eh. Sige, pero sandali na, Alex. Hmm. Gusto ko sana marinig kung ano yung mga isasagot mo sa tinatanong mo, Gino. Totoo bang naniniwala ka sa mga sinasabi ni Pastor Domingo? Oo, hindi. Anong ibig mong sabihin? Oo, dahil meron siyang mga puntos na maganda at may katwiran. Hindi, dahil may mga bagay siyang nabanggit na parang ang hirap na lang para sa akin na paniwalaan yung basta-basta. Katulad ba? Nung siya'y magsimula ay ang bagay niyang talata na sa pasimula ay ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Pero nasa Biblia yun, Alex. At kanyang pinaliwanag na ang verbong yun ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ay isang tunay na Diyos. Sadyang nakakalito yan, Cherry. Oo, Alex, Jesus ay Diyos. Ewan ko, Cherry, pero maaaring may kahamalan ang katanong ko sa iyo. Sa iyong palagay, ano ang magandang dahilan ng isang Diyos? O sino man Diyos na bumaba sa lupa, magkatawang tao, magdusa, mamatay para sa katauhan na paong makasalanan? Bakit hindi, Alex? Ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Si Kristo na tagapagligtas, ay ninaog dito sa lupa, nagkatawang tao, upang iligtas sa mga nakawala. At yun ang dapat mong paniwalaan, Alex, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Yan malalang problema, Cherry. Wala akong sapat na pananampalataya para mas na lang paniwalaan ang mga sinasabi ninyo. Ang Diyos ay tumanog sa lupa, kumahing tao. Ay, bakit bang hirap para sa akin paniwalaan ang bagay niya?
Walang pagdududa, isang mabuting tao si Jesus. Pero kilalanin siya bilang isang Diyos, imposible. Naniniwala akong may isang Diyos na lumikha sa tao. Hindi ako naniniwala basta na lang ako lumabas. Pero bakit ang Diyos na ito ay magpapakababa at mabubuhay bilang isang tao? Masyado akong pagmataas upang tanggapin ito. Ayaw na ayaw mo may magkasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kung tatanggapin kong si Jesus ay Diyos, ang ibig sabihin nito ay kailangan kong pasakot at sundin ang lahat ng kanyang utos, sapagkat ako ay mananagot sa Kanya. Hindi ako handa na ito ay tanggapin. Makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng krisis. Pati ang kumpanyang pinapasukan ko ay kailangan mabawas ng tao. Ang promosyon na inaasahan ay hindi nangyari. 3 linggo, tinanggal ang kumpanya ang aking posisyon. Mula sa pagkakaroon ng lahat at di pangailangan ng Diyos, ang buhay ko ay naging miserable. Pakiramdam ko na wala na ang lahat sa akin at sinisisi ko ang Diyos. Halos 1 taon akong naghanap ng trabaho pero hindi ako pinahal. Ang tanging nalang ako ay ang aking pamilya at muntik pa itong paglaki. Alex, katatawag lang mo ba kung pinagkakaupakan ako? Ano naman ang sabi nila? Katulad pa rin ng dati. Mga pira naman ako na hindi tayo pukulang sa pagbabayad buwan pa, no? Na hindi pa rin gawin sapat. Di ba nila nakukunubangan? Paano tayo makabayad ng buo part-time trabaho mo at ako naman mag-isang taon na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng trabaho. Huwag ka magalala, Alex. Yan naman ang laging pinapanalangin namin ang mga anak mo. Natulungan tayo ng Panginoon. Panginoon! Hindi ba siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon, Cherry? Siya ang dahilan kung bakit wala na akong trabaho ngayon. Alex, huwag mo naman sisihin ang Diyos. At bakit hindi? Lagi mo sinasabi, God is in control sa lahat ng mga bagay. Ay naman pala Alam pala niya na maugutom tayo. Alam pala niya na mahihirapan tayo. Alam pala yung mga bagay na yun di sana, hindi hinayaan na ako'y mawala ng trabaho. Hindi ba? Minsan pinapalitulutan ng Diyos sa mga ganitong pangyayari. Huwag tayo turuan. Gusto kong turuan ng Diyos. Ang lupit naman ng kanyang paraan, hindi ba? Alex, hindi mo ba napapansin? Para kayo nais ng Diyos na kunin ang iyong pansin upang malaman mo na siya ang iyong kailangan. Gusto kong kunin ng Diyos ang atensyon ko. Para saan ba? Jerry, kung meron mang isang bagay na pinututunan sa pangyayari nito, yun yung ako'y pabigat. Nasa pamilya ito, alam mo kahit wala ako, mabubuhay kayo Sandali, saan ka pupunta? Hindi ko alam! Alex! Jerry, hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Kung makauwi pa ako. Alex, sandali! Bumalik ka! Alex! Mami, ano pong ingay yun? Mami, ano po nangyari? Ayos na po ba kayo? Mami! Alex, wala. Sabihin mo dala, babalikin yung daddy yung mami nga. Ano po? Saan mo siya pumunta? Hindi ko alam natin. Mga anak, sa oras na ito, kailangan natin ilapit ang daddy mo sa Panginoon. Kasi kung mas maang ng loob, marahil ito na ang oras na gumagawa mo sa kanyang Pagkilos sa kanyang puso, isang bagay na kinamumuyan ko noong panahon iyon. Ayaw ko na makikialam sa buhay ko. Gusto kong mapag-isa. Pumasok ako sa aking sakyan noon at paikot-ikot na nagmanin na punong-puluhan ang aking isipan. Sa puso ko, tama ang aking asawa. Napakapayapa niya at napakamainapon kahit sa napakulong pangyayari sa aming buhay.
Mayroon siyang kapayapaan na nais kong kamtin. Ngunit masyado akong pagmalaki para hindi. At kung araw din akong nawala sa bahay mo, siyempre, iniisip ko rin sila, pero mas iniisip ko ang sarili kong nararamdaman. Naging masyado akong makasarili, na hindi ko na iniisip ang nararamdaman at pangailangan ng pamilya ko. Hanggang sa hindi ko ng tagalan, ang hindi silang makapagod. Ako ay nagsisyong umuli. Nilagdag ko ang aking sarili sa paghinatawag sa kanila. At nangako sa sarili, mas pagtituloy ko pa ang tiyaga at sipag sa paghahanap ng trabaho. Tiyak ko, maintindihan nila ako. Jerry, Abby, Gino, ito na ako. Sige na, lumabas na kayo sa mga naroroon. Tawanin ninyo ako, alam ko, mali ako na kayo umalis na gano'n na lamang. Wala tayong tao. Baka nasabihin na. Wala rin sumasagot. Jerry, where na you? Dito na yung house. Anong nangyayari? Walang tao sa binan ko, walang tao sa bahay, walang sumasagot sa telepono. Ito na ba yung sinasabi nilang rapture? Wala namang kakaiba sa balita. Ano nangyayari sa pamilya ko? Nasaan na sila? Hindi mo na pa rin ako tuluyan? Cherry, Abby, Gino. Tao. Ay, nako. Sensya na mga bata ha, kaso wala sa kondisyon para may kanta sa inyo. Hindi nyo naman po kailangan mga pagkataan, pakinggan nyo lang po kami. Alam nyo, sa iba na lang. Matagal na po kami nag-e-ensayo. Sinabi ko na. Ako, sandali lang. O sige, pumilan ako, baka may tulong kayo sa akin. Awitin pa, mas lipatigan, pagsay kay Jesus na pagsinang, matigay ligtas sa tagumpay,
pinapalpos lang ako sa kanilang palabas. Teka. Oo nga, no? Tama. Baka nasa simbahan ng aking pamilya. Doon nga! Salamat mga bata. Alam nyo, hindi nyo alam kung gaano kalaki ang naitulong nyo sa akin. Salamat! Anak po, Merry Christmas po! Salamat sa inyong pakikinig! Sandali lang, huwag kayong umalis. Boy. Balik mo na. Tsokolate para sa inyo. Maligayang Pasko. Salamat din. Mag-ingat kayo. Salamat po, Panginoon, na sinalayo ko yung mga bata ngayon para sa akin at malaman ko kung saan ang aking pamilya. Kagad, nagmadali akong nagtungo sa simbahan. Ang aking isipan ay punong-puno ng mga bagay na gusto kong sabihin at ibahagi sa aking pamilya. Ngunit kailangan ko munang maghintay sapagkat sa aking pagdating ay nakapatuloy pa ang programa. Matahimik akong pumasok at naupo sa likuran ng auditorium. Ang bahagi ng mga bata ay katapos lamang at ang manaramdaman ang nasa harapan. Ay,
Pagpalain niyo po ang mensahe ito. Mangusap ka sa mga puso ng mga tao sa gabi ito. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan at magligtas ka ng mga kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ikalawang kapitulo, talatang 11 ng aklat ni San Lucas, sinasabi, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang Pasko ay ating ipinagdiriwang hindi lamang sa ang sanggol na sumilang, kundi ang sanggol na iyon ay naging tagapagligtas. Ayon sa banal na kasulatan, ipinahayag ng Diyos na ang Mesaya ay darating upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kapanganakan ni Jesus ay patunay na siya ang tinutukoy sa hula ni Propeta Isaiah na nagsasabi, ang isang birhen ay maglili at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Paglipas ng daang-daang mga taon, ayon sa Mateo, ang kapanganakan ni Jesus ang siyang naging katuparan ng hulang ito. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay pinanganak sa sagsakan at siya ay namuhay sa atin. Ang kanyang buhay ay walang katulad. Ito ay isang himala. Hindi siya nagkasala kailanman. Hindi siya nagkasala kailanman. At ang kanyang buhay ay nagamit sa atin ng mensahe. Ang mensahe nito ay nag-aalok ng pag-ibig, pagpapatawad, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong layunin, at tunay na kagalakan at kapayapaan, at buhay na walang hanggan sa sino man tumanggap sa Kanya bilang Kanyang sariling tagapagligtas. At ayon sa Pilipos, siya ay nagpakababa at siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, sabi ng Biblia, hanggang kamatayan sa krus. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ang kanyang kamatayan doon sa krus ay naging handog para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang labis na pag-ibig, siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. At mga kaibigan, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang buhay, ang kanyang mensahe, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay nagpapatunay na siya ay tunay na anak ng Diyos. At siya ang tunay na tagapagligtas. At sa gabing ito, kung siya'y hanayan mo sa inyong puso, tanggapin, kilalanin siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Ang kanyang pangako ay pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. Ayon sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O purihin ng Panginoon, meron tayong Diyos na maibigin. Ang kanyang pag-ibig ay kasing lawak ng kanyang kalikasan. Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos. At ganoon din, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ito ay walang hanggang nakalipas.
ikaw ay mahal ng Diyos bago ka pa ipinanganak. At sabi ng Biblia, mahal niya ang bawat isa sa atin. Lahat ng nilalang, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At sinasabi ng Biblia, kung sino man sa Kanya'y sumampalataya, hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang makatiyak sa gabi ito na ikaw ay ligtas? Aminin mo lamang na ikaw ay makasalanan. Aminin mo na wala kang kakayahan na iligtas ang iyong sarili. At ganon, tanggapin mo, kinalanin mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Si Jesus ang pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos para sa Paskong ito. Sumampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Ating ngayong pakinggan ang choir para sa awit na Manyaya. napakahaman ko. Ako'y naging mayabang upang tagapin katotohanan na bilang ako ng Diyos sa aking buhay. Sinisig ko siya sa aking mga biguan at iniwan ang aking pamilya. Pastor, pilitas pa ng Diyos sa tulad ko. Oo, Alex, magagawa niya. Walang sino kundi kaya mabutin ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos. Kung gayon ay nais kong magsisi sa aking mga kasalanan at bigyan ng lugar si Jesus sa aking puso. Ako'y sumasampalataya sa Kanya at natapat ko siya bilang aking sariling nakapagligtas.
ipinapanalangin. At sa gabi pong ito ay tinanggap niya si Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Ako po ay tumutukoy walang iba kundi si Ginoong Alex Reyes. Daddy! Mami, tignan niyo po si Daddy. Bumalik na siya. Jerry, mga anak. Tawarin ninyo ko Sana may lugar sa puso niyo para mapatawad ninyo ako. Oo naman po, Dad. Siyempre naman, Alex. At masaya-masaya kami dahil nakabalik ka na. Salamat sa Diyos. Ito lang ang pinakamasaya nating Pasko. Masaya rin ako. Akala ko kung ba't kayo makikita. Kanina nga, nag-text ako sa'yo eh. Ako kung nabasa mo. Pero, salamat sa pangapanalangin ninyo, Cherry. Anak, hindi daw sa panalangin ninyo, hindi ko buka kung ano sa puso ko. At ito ngayon, nakilala ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Meron na tayong tunay na pagbilang Kristiyano. Alam ko, marami pang dapat pagbuhay ng Diyos sa buhay ko. At marami pang dapat malaman tungkol sa Kanya. Mahal ka namin, Daddy. Alam mo bang sobrang saya namin dahil sinampalatayan mo na ang tagapagligtas. Masayang-masaya po ako. Ako rin po, Dad. Ngayong Pasko, tinanggap ninyo ang pinakadakilang regalo, si Jesus. Labing-8 taon ang nakalipas mula ng gabing iyon. Ang gabing iyon, ang aking buhay ay nabago. Pinawi na Diyos ang aking pagiging makasarili at binigyan niya ako ng bagong puso para sa aking kapwa. Ang aking mga material na kaisipan ay nabago at sa halip
Ngayon ay mas pinagtutuunan ko ng pansin ang aming pamilya at ang aming relasyon sa Diyos, at hindi na ang pakikipag-unahan sa kabuhayan sa mga kapitbahay namin mayaman. Ang kalungkutan at kabalisahan na aking nararanasan sa tuwing darating ang mga hindi inasang pangyayari ay napalitan ng isang payapang kasiguraduhan na ang lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng pagbabago sa aking buhay ay hindi naganap ng ganun na lamang. Matagal na panahon din kami tinuruan ng Diyos. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin niya akong hinuhuli. Sa loob ng maraming taon na ako ay naging Kristiyano, ay wala akong pinahihinayangan na naganap sa aking buhay. Di ba lamang sa isang bagay. At ito ay sana mas maaga pang nakilala si Jesus. Kung noon, ang Pasko ay naging sangko, ngayon, ito ay pinananabikan ko dahil ang Diyos na tunay, si Kristo Jesus, ay namatay upang maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Siya nga ay suminang upang maging aking tagapagligtas.